Magandang gabi mga kalagay! Live! Tayo ngayon dito sa Richmond Badminton Court. Ang programa ng bayan at ng buong bansa, KLM, Kamusta ang lagay lagay mo? nyo? Kalagay! Okay. At Welcome sa ano natin? Welcome. Thanksgiving episode. 2024 Thanksgiving episode ng KLM. KLM. Ito po ang inyong host, si Doc NP. At walang iba. Itong aking co-host, nagbabalik. Matagal na nawala. Ay, nako, ang dami sigurong kinukula ng mga puti nito sa bahay. Masyadong maraming gig. Masyadong maraming gig. Hindi pa tapos ang mga ang decolor. Why? Walang iba. Itong aking co-host, Bachelors of Science in Nursing Supervisor ng OR. Ang original na Kuya J, wag po Kuya Jover. Kuya J. Hello. Kuya J. Kumusta Kuya J? Okay naman. Kamusta man? Kamusta naman Thanksgiving mo? Mabuti naman natin Thanksgiving. Wala ngayon ang ating kapatid na si Commander Kalagay, Uncle George. Wala siya ngayong gabi. Hindi ko nito. Yeah. Siya na turno niya ngayon na maglaba. Kasi sabi kasi ng asawa niya palagi ka lang nagpa-party doon sa Thanksgiving, palagi ka lang kakain, tapos hindi mo pa na-repeat yung mga yung mga pinagkainan ng mga bisita. So kaya ngayon naghuhugas, naglalaba, ayun, naglilinis ng bahay, nagkukuskus ng kubeta. Siya ang butihing may bahay ngayon. Butihing may bahay. Okay lang 'yun. Okay lang. Ginagampanan ng mga role ng talaga. Bago tayo mag-umpisa Kalagay, babasahin mo natin ang palagi nating babasahin Kalagay ang bersikulo na galing sa Biblia Kalagay. Okay. Ngayong gabi, galing siya sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. Ayan. Okay. Dahil Thanksgiving episode, may connection naman to sa recent celebration. Ayan. Okay, there we go. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ayan, napakaganda. Dati, alam naman natin yung history ng Thanksgiving sa Amerika. Tama. Right? Paano naman yung Thanksgiving sa atin na mga Filipino na immigrants? What is Thanksgiving to you ang tanong? Ang Thanksgiving alam mo Kalagay na-discuss yan doon nung nagsisimba kami. May mga kaibigan tayong mga Katoliko at mga Christians at na-discuss yan na ang Thanksgiving is to give thanks on the abundance of what you receive in life so that you can also give back to those people who needs it. Yan ang purpose ng Thanksgiving, pasasalamat at pagbibigay. Ayan. Totoo. Kasi, iba-iba naman yung meaning ng Thanksgiving sa ibang tao, sa iba't ibang tao, right? Sa akin naman, may connection yung Thanksgiving sa, obviously yung gratitude. Okay. And what it does is, if you're always grateful sa mga biyaya mo, hindi mo na mapapansin yung mga kulang sa buhay. Tama. Kasi nakikita mo na lang is yung mga blessings na nabigay ng Panginoon sa Tama Kalagay. At speaking of pagbibigay Kalagay, malapit ang Pasko. Dahil Thanksgiving at magpapasko, mamimigay tayo ng papremyo at pera sa Pilipinas. Ang unang katanungan Kalagay noong last week is ang unang katanungan, ang nanay ko lang sumagot. Kuha. Binigyan ko na siya ng siya makakatanggap na siya sa Pasko ng 500 pesos. Pesos ba? Pesos Kalagay. Iba yung sabi ni nanay man. Pesos ba? Baka kailangan mong tawagan. Baka dollars. Iba yata yung narinig niya, man. So kaya kayo, tutok lang kayo sa pagpapanood dyan. Dahil
simula ngayon ay magbibigay na kami ng papremyo sa Pasko ha. Pag masagot ninyo ang mga aming mga katanungan, magbibigay namin ang mga papremyo lahat-lahat sa Pasko. Ito yung mga Ang unang nanalo ang nanay ko 500 pesos. 500 Ang katanungan, pesos. alam mo ba ang katanungan nun Sige, kalagay? ulitin natin, Ang ulitin katanungan natin. nung kalagay is, sa palagay nyo ba, mananalo si Sara Duterte as president sa 2028? Ang sabi niya, no. Oh no, No, bakit? Meron ba yung reason? Walang reason kalagay. Yes or no, Pero yes kung or sino no. lang ang walang sumagot na iba, nanay ko lang. Di siya lang nanalo, Sabi na. 500. Oh. Very easy. Oh, busy. Okay. O kalagay, wag na tayo mapaligoy-ligoy pa. Okay. So, may nagpapadala dito kalagay, ha? Galing kay Anonymous. Anonymous, ang sabi niya. Okay. Ang sabi niya dito, teacher, sino ang pabansang bayani? Ikaw, Juan, sabi ng teacher. Sabi ni Juan, di ko po kilala, ma'am. Sabi ng teacher, pambihira kang bata ka, si Jose Rizal, di mo kilala. Sabi ni Juan, di ko po kilala, ma'am. It's si Consolacion. Kilala niyo po si Consolacion. Sabi ng teacher, di ko kilala. Sino ba yan? Sabi ni Juan, pambihira ka, ma'am. Si Consolacion, yung kabit ng mister niyong si Domingo. Sa katunayan, pag nagkaanak daw sila, ang ipapangalan kondom daw. Nagkagagaling sa pangalang Consolacion at Domingo. Ay, walang kakwenta-kwentang liham ang pinadala ni Anonymous. Okay. Meron pa mga kalagay. Meron tayong mga memes last time. Meron tayong mga memes. Babatiin natin kalagay itong mga nanonood. Si Roxanne Laurel, si Kate syempre. Luce, at Kate saka Luce. si Sandra, Hello, Maria kumusta po? Sandra. Okay. Okay. Alam mo kalagay, bago tayo magpatuloy kalagay, itong si Kate Luce ay aking kaibigan at siyempre, Kababata. Hindi kababata. hindi, classmate ko yan siya, pero Classmate, retired na yan siya. kababata. Oh. Pero ang kanyang negosyo, ang ano ngayon, ang kanyang negosyo, siya ang full-time is life insurance. And I always Yan, importante yan. and I always teach this one kalagay. Ang aking motto sa buhay is BBL. Hindi Brazilian butt lift yan. Ang Hindi meaning pala. ng BBL is to buy. Ibig sabihin, pag nagtatrabaho ka, bibili ka ng mga assets, bibili ka ng mga stocks. Pagkatapos, pag medyo lumaki na yung stocks, ang next na letter B is to borrow. You borrow from the stocks, kagaya ni Elon Musk. Nagbumili siya ng isang kumpanya, ang kanyang collateral, ang kanyang stocks. Ikaw, pwede mo ring i-borrow ang pera galing sa 401k para bumili ka ng property sa Pilipinas. Okay. Pero ngayon kalagay, meron ka na namang utang, lumaki ng utang mo. Di ba? Okay Pero in-invest mo utang mo. Ngayon, ano ngayon ang protection mo? Your protection will always be life insurance. Kasi, kung mawawala ka, ang magbabayad lahat nun, ang life insurance mo. Oh. So, ang akin motto, always BBL. Buy, borrow, life. Life insurance. Shout out, Kate Luce. Okay. Memes. Meron tayong memes na nagpadala, kagaya Okay. nung padala na naman. Pag gwapo ang nakabuntis, sabi niya, sasabihin ng magulang, pakasalan mong anak ko. Pag pangit ang nakabuntis, sabihin ng magulang, ipakukulong kita. Ay, ano ba to? Pag gwapo ang nagbenta, sasabihin ng ang sipag naman. Pero pag pangit ang nagbenta, sasabihin, malinis ba yan? Oh. Isa pa kalagay, may miss pa. Pag gwapo ang humalik sa opisina niyang babae, kinikilig pa. Pag pangit, kakasuhan ka agad ng sexual harassment. Ay, nako. Unfair yan, unfair. Pag gwapo ang naglilimos, sasabihin, tulungan natin si kuya. Pero pag pangit, sisigawan pang, baka ipang rugby mo lang yan. Ay, nako, grabe itong memes na to. Okay. Grabe, ang sakit dito sa mga pangit Ang na. malakit sa mga pangit Tagus mabuti na lang hindi tayo hindi tayo Okay, pag mahal ang suot ng pogi, sasabihin, wow, ang yaman mo siguro. Pero pag mahal ang suot ng pangit, sasabihin, saan mo ninakaw yan? Ay, nako, grabe. Grabe to. Okay. Oh, may commercial, may ano pa, may memes pa. Bakit sa commercial kapag shampoo ang ipinapakita ang buhok? Kapag toothpaste, ngipin ang ipinapakita. Kapag Eskinol, ang mukha ang ipinapakita. Pero bakit kapag napkin, walang ipinapakita? Ay, hindi ka magtaka doon. Saan na ata yun? Sa MTRCB? Hindi ka magtaka doon. Ayaw ng MTRCB. Gusto nila wholesome. Ayan. Gusto nila wholesome. May katanungan talagay. May katanungan. Sige. Sige, may katanungan. Daniel Maya, nasaan ka?
Hindi ka, wala ka na naman dito. Absent ka na naman. Daniel Maya, kulang Oh. kami dito. Kulang kami dito. Mhm. Ang ating manager yan, si Daniel Maya. Ano? May katanungan dito kalagay galing kay Paz Soso. Paz Soso. Shout out kay Paz Mhm. Soso. Mga kalagay, maigi bang mag-invest ng condominium sa Pilipinas para parentahan Mhm. na kahit alam natin na doble o triple na ang presyo nito kumpara nung 5 years ago? Ano sa tingin mo kalagay? Maigi bang mag-invest ng condominium sa Pilipinas ngayon? I think meron akong mga kilala nag-invest sila. Yung Aha. feedback naman kasi merong yung nagagamit nila parang naging ano siya ba yung sa panahon na Mhm. hindi nila ginagamit, Mhm. pinaparentahan nila and then umuwi sila ng Pilipinas Mhm. para they try at least every 2 years, ganun, every Mhm. year or every 2 years. Mhm. Parang sulit naman kasi doon sila tumitira ng isang buwan. Mhm. Wala naman ako narinig na as long as sakto sa budget niya, you know, you're comfortable naman kayo dito, hindi kayo Mhm. naghihirap. Mhm. I think there's nothing wrong with that. Mhm. Sa akin naman kalagay ha, itong aking kuro-kuro nito kalagay. Rachel Ann Sibayan, nanonood, kasama ko dati yan at kasama ko sa sa St. Luke's. Maganda, ang napakagandang si Rachel Ann Sibayan. Okay, sa akin naman kuro-kuro kalagay. Mhm. Ang condominium kalagay. Noong nabili namin yung amin, a few years back, nasa mga bandang 3 million pa. Okay. So kung ang 3 million, kung parerentahan mo ang 3 million ng 30,000 per month, ang 3 million, okay? So that's 10%. Okay. Ang problema ngayon kalagay, kasi meron kasi nagbenta ng condominium doon sa kamakailan lang, siguro mga a few months ago, doon sa Seafood City yata yun. Yung mga magpupunta sila dito para mag-tour, para magbenta. Okay. Pero at that time, ang presyo na nila is about 9 million. Mhm. Okay. So it tripled. So kung triple na ang condominium, you would expect kung parerentahan mo that your return on investment will also be triple. But the problem is ang renta kalagay ganun pa rin. It is still 30,000. Oh. So hindi na 10% ngayon ng original na capital mo ang return of investment mo. Kumbaga 3% na lang. Or 3.3%. Yan na lang. So bumababa ngayon ang value at saka return of investment mo. So I think the condominium in the Philippines now is overpriced. Kagaya ng bahay ngayon dito sa Amerika, it's overpriced. Okay. Kayo mga nanonood, ano kaya sa tingin ninyo? Maigi bang bumili ng condominium sa Pilipinas para i-invest, para parentahan, or it's mas mabuti pa na itago at invest na lang ang pera sa stock market, o kung sa lupa na lang, or kung saan, kasi medyo mahal na rin kagaya dito sa bayan sa Pilipinas. Para sa akin talaga hindi wise munang mag-invest ng condominium ngayon sa Pilipinas. Shout out kay Lai Slim at saka kay Debbie Grapes. Yan. Yung masipag yan. Nagjo-duty ngayon. Nagjo-duty ngayon si Lai Slim at saka si Debbie Grapes. Okay, Crysa Hikento, shout out din. Okay. Sabi daw ni Kate, binenta daw niya ang lahat niyang condominium. Sa akin talaga nung binili ko ngayon, ang presyo ngayon ng condominium ko doble, sobra sa doble. Sa panahon na nabili niyo yun, tapos just based lang sa market na trending up yung selling. Yeah, I think if it's a good time to sell, then it's a good time to sell. Yeah. Unless gagamitin niyo naman regularly. Kung depende yan sa plano mo, pero kung plano mong mag-retire sa Pilipinas, mas maganda, mas maigi siguro kung bahay ang bibilhin. Bahay lupa na lang ang bibilhin na lang. Okay. O kaya syempre, location, yun ang mga usual na
Tama. Usual na mga hinahanap kung Tama. sakto ba sa lifestyle. Tama kalagay. In the future, yun ba yung gusto niyong lifestyle, di ba? Tama kalagay. Okay, yung mga nanonood sa Aha. Pilipinas, tutok pa rin dahil hindi pa namin natanong ang aming itatanong. Aha. Meron ba tayong lihim na liham kalagay? Lihim na liham parang meron. Ah. Ito. Do the honors. Ako ba babasahin na natin ang lihim na liham natin. Okay. Ito na. Okay. Ready. Magandang gabi mga kalagay. Ako po si Jiggy Bolbol. Jiggy. Jiggy. Jiggy Bolbol. Okay. Ito si Jiggy, hindi ko alam kung lalaki o babae. Babae siguro yan. Babae, Sige. babae ba ito? Okay. Okay. Ito na. Isa po akong 40 anyos na kasulukuyan ay may asawa na isang Indian national. Ayan. Yan. Indian ang asawa niya. Oh, yeah. Maraming Indian sa atin. Marami, Naitago niyo na lang. Nandudoktor din. Yeah. Oh. Naitago niyo na lang sa pangalang Manan Punjabi. Manan. Oh. 85 anyos. 85 years old. 85 years old. Okay. Malaki yung gap, man. Aha. 15 years na po kaming mag-asawa. Mhm. Isa po siyang mabait na tao, malakas po ang pangangatawan at mahal na mahal niya po ako. Mhm. 85 years old. Ayan. Lagay sa utak ha. Okay. Sa katunayan, binigyan niya ako ng disenteng tirahan, konting pera, pangkapital sa maliit kong restaurant. Mhm. Okay. Malaki ang kita niya dahil mahilig siyang mag-overtime. Ano kayang trabaho nito? Okay. Nagbebenta ng payong at Nagbebenta sa ng negosyo niyang 5'6". ayan ang mga negosyo ng mga Indian, payong at 5'6". Yeah. Diversify. Diversify. Payong tsaka 5'6". 5'6". Pero meron akong kutob na mas malaki yung kita niya sa 5'6". Siguro. Kutob ko lang. Okay. Palagi din niya ako nilulutuan ng chicken curry, Aha. fish curry, Aha. vegetable curry, Aha. at curry. Curry. Marunong din sila ng Filipino food, ha? Marunong din. Meron alam. Ayan. Alaga niya po ako. Aha. Okay, here we go. Pero sa kahit gaano katamis ang kwento ng buhay, ay may pait pa rin ito. Siyempre, kahit ano Siyempre. naman, diba? May pait talaga. May asawa at mga anak po si Manan sa India. At Aba! umuwi siya doon. Nako. May asawa at anak sa India. Ito, parang, Ayan. parang twist. Aha, okay. Meron palang asawa at anak sa India. Mhm. Delikado. Mhm. At umuwi siya doon kada 3 buwan at balik sa akin pagkatapos. Aha. So siya ang asawa sa Pilipinas, may pamilya sa India. Ayan. Okay, tapusin natin. So parang kalahating taon nasa India at kalahating taon dito sa akin sa Pilipinas. Ayan. Half lang. Half and half. Half and half pala to. Kumbaga, hati sila sa pag-ibig. Parang sana. Ayan. Sa kape, half and half. Ay, grabe. Wala po akong masabi sa sarap na kanyang pagmamahal, Aha. pag-aalaga at romansa. Masarap din mag-romansa. Kahit 85 na. Maganda. 85. 85, ha? Indian. Aha. Ano na? Aha. Okay, continue. Pero tama po ba ang aking ginagawa sa mata ng tao at sa mata ng Diyos? Yan. Abay, ayan. Question number 1 yan. Number 1 yan. Question number 1. Aha. Ang sabi ng mga kasama ko sa simbahan ay ipaubaya ko na lang siya sa kanyang pamilya. Aha. At yan ang naisip kong tamang gawin. Aha. Pero paano ko po siya ipaubaya kung naka-insure siya ng insurance worth 10 million Yan. pesos na lang. Ay, let's 10 assume na million. pesos. Let's assume na pesos. Sa Pilipinas to eh. At ako ang beneficiary. Ayan. Ano po ba ang gagawin ko? Kalagay. Ayan. Yan. Grabe nga. Parang Pang heavy to, maalaala. parang Parang heavy heavy. Yeah. Parang pang maalaala. Parang naluha akong konti. Oo, 40 anyos ang babae, 85 yung lalaki, may pamilya sa India, May pamilya sa India. may siya ang asawa sa Pilipinas, Mhm. morally kalagay, hindi tama. Ayan. Hindi tama. I agree. Hindi tama kalagay kasi nasa Biblia yan kalagay. 'Di ba? Na you shouldn't have multiple wives. Oh, 'di ba? Hindi tama.
Okay. Hindi tama siya. Okay. At saka hindi natin alam kung ano ang kalagayan niya doon sa India. May mga anak siya doon sa India. Siguro 85 years old. Siguro yung babae siguro doon sa India, matanda na rin. Nasa mga 80s na rin. May mga anak na rin. Eh, iniiwan niya ng kalahating taon para umuwi sa Pilipinas. Okay. Pero kalagay, 10 million. 10 million ang kanyang ang life insurance. Yan, ang yung sabi ko sa iyo, importante ang my life insurance. Importante. 10 million kalagay. Siya ang beneficiary. Pero bago kita tanungin ng kalagay kung ano ba, kung tama ba o mali, shout out mo natin si Johnny Go. Johnny Go. Johnny Go. Welcome. Cesar Johnny Go. Ang Welcome. pinakagwapong badminton player yan. Mahal ang mga bilihin ng mga real estate ngayon. Yung pinag-usapan natin kanina, di ba? Pero kung maghahanap kayo ng murang real estate, si Johnny Go hanapin nyo. Alam Yan. niya. Alam niya. Pasikot-sikot Alam niya pasikot-sikot. sa real to. Very Sa good. real. Very good. Very good. Welcome sa podcast. Welcome. Oh. Salamat sa suporta. Oh. Ano sa tingin mo kalagay? Sa akin naman, I think pareho naman tayo ng view dito kasi yung 10 million, sabi nga sa Biblia, Aha. what will it gain a person? Aha. Ano ba yun? What will it gain a person in the end if you what are you really going to gain? Aha. You know, if you gain the whole world pero you lose your soul in the end. Napakaganda nun. I know. Napakaganda nun. I know. Ang bilis ko naisip. Pero anyway, going back sa story. So, hindi worth to gain the material things if you're gonna lose your soul in the end. Tapos parang it seems like yung sa story lang yun, parang inaalagaan siya. Tapos may money, merong parang okay na lang din siya na dahil sa mga benefits na nakukuha niya. Ayan. Diba? Parang ano ba? Parang on the side, yung mga material and mga worldly benefits yung nakukuha niya. Yan sound like na mahal talaga yung tao but parang okay na lang. Ayan. Shout out sa aking kaibigan nasa Baltimore, Newton Lim. Ay magaling na bukalista ng banda namin yan. Ayan, si Newton Lim. Mas magaling pa yan kay John Legend. John Legend? Wala sinabi. Ito ang aking kuro-kuro para kay ano pangalan ng babaeng to? Si Jiggy Bol. Jiggy Bol. Ang aking kuro-kuro sa iyo, Inday. Aking kuro-kuro sa Inday kung ano ang gut feeling mo. Kung sa feeling mo ay nakukonsensya ka and ang konsensya mo overweighs the 10 million na beneficiary ka. Okay. Then, hiwalayan mo siya. But if the 10 million overweighs your conscience, dinuwag mo siyang hiwalayan. I was just being practical. Di ba? Pero tama ka kalagay. Di ba? Tama ka kalagay. Hirap yung Tama. Kasi ito ganito na lang. If the situation was reversed. Siya ang asawa na may mga anak. Asawa na. Tama ka. Binabalikan lang kung trip lang. Dito. Kung siya naman siya ang tunay na asawa tapos yung isa siya ang legal wife. Sa in-check pa siya ang legal wife. Alam mo kalagay merong pero alam mo it's probably worth asking kung okay ba, right? Okay ba sa culture nila ng Indian? Yeah, right? I mean this person, tama. Diba? If tama okay rin, lang yung dalawa and alam naman nung inform naman lahat ng tao, adults, di ba? Consenting adults. Yeah. Na yung babae dun sa India, yung babae sa Pilipinas, okay naman silang tatlo, hindi naman sila nagkikita, who are we to judge? Parang nagbago, parang tunog 10 million Parang tunog 10 million yan. Kung okay naman yung nasa India, okay naman siya. Hindi naman siyang
Hindi natin alam. Baka 20 million. baka naman 20 nasa million kanya. naman yung nasa kanya. Yeah, Oh, tama. 20 million. Tama. 10 million yun na dito. Oh. Diba? Di beneficiaries ng dalawa. Pag namatay yung lalaki, Oh. may matatanggap ng 20 million doon. Oh. May matatanggap ng 10 million. Tama. Oh. Everyone's happy. Di ba? Oh, Diba? tunog 10 million yung ano mo. Tunog 10 million. 20 nga yung sinabi ko. Pero kalagay babasahin natin ang nakarelate dito na bersikulo galing sa Biblia. Ha? Okay. Deuteronomy 17:17. God instructs future kings of Israel not to take on many wives as it will turn their hearts away from the Lord. Ayan, hindi daw pwedeng maraming asawa, Miss Bolval. Okay, hindi pwedeng maraming asawa dahil ang pag marami kang asawa, it will turn your hearts away from the Lord. Ayan, tama ka kalagay. Parang binenta mo na rin ang iyong kaluluwa. Ayan. Alam mo kalagay, marami ng mga nagbebenta ng mga kaluluwa dito. Okay. Isa na doon si PDD. Isa na si PDD. Ayan. Delikado yun. Siya na si PDD. Nagbenta na siya. Pelo na yun. Ayan. Newton din. Napakagaling na singer yan. Napakagaling na singer yan. Iba yung tingin ni Newton. Gusto niya ng maraming asawa. Hindi. Faithful yan. Faithful yan. Faithful yan. Faithful yan. Katanungan kalagay. Katanungan kalagay sa totoo. Katanungan kalagay. Isang 500 pesos dyan sa Pilipinas. Kung sinong makakasagot. Again, paramihan ng sagot. So kung sino mas maraming sagot, bubunutin natin ang mananalo. Okay. Kung isa lang sa sagot, ikaw lang mananalo. So itong katanungan kalagay. Dito sa lihim na liham, tama bang hiwalayan niya ang kanyang asawa na si Manan Punjabi? Tama ba na hiwalayan niya? Okay. Tama ba? Ni Jiggy Bolbol. Okay, tama ba na hiwalayan niya ang kanyang asawa na may asawa ding iba sa India? Kung sasagot kayo ng oo, okay? Bibilangin namin ang lahat ng mga oo. Okay? At bubunutin kung sino mananalo. Kung sasagot ng hindi, bibilangin namin ang lahat ng mga hindi. Kung sino mas maraming oo o sino mas maraming hindi at ang mabubunot sa doon sa mas marami ay mananalo ng 500 pesos. Ang galing mo, hindi ka nagkakamali. Pesos talaga sila. Pesos talaga. Hindi ka nagkakamali. Ayan, ang unang sumagot ay si Kraisa Iquinto Chan. Oo daw, oo, hiwalayan daw, oo. O sumagot pa kayo at i-share ninyo. Okay. Sagot. Kung walang ibang sasagot yan, ang mananalo ng 500, si Kraisa lang. Automatic. Yan. Ibibigay sa Pasko. Ibibigay. Sa paano daw si Kate? Sabi ni Kate, paano daw sila? Marami ng pera sa Kate. Marami ng pera sa Kate. Sumagot ka na lang, Kate. Sumagot ka na lang. Pero, kasi hindi nagkakamali. Hindi counted. Ayan kalagay. Matatapos na nga itong ating programa, marami salamat. Ang tagal natin hindi nakita. Siguro mga 5 taon tayo hindi nakita. Ito pa itong co-host na. 5 taon in 12 years. Ano ba yan? Wala naman. Nandito si Kuya Jay, wala naman si Commander Kalagay. Wala naman si Uncle George. Hindi, okay ka lang. Kasi ikaw naman yung anchor talaga ng show. Ikaw yung anchor ng show. So, hindi mamamatay yung show. Nandito ka naman Nako. Hindi naman kumpleto ang show kung wala kayong dalawa. Kumbaga, may kulang. May kulang lagi. Kumbaga, kung ako ang puso, diba? Si George ang? Ikaw ang haligi. Si George ang Si George ang si George ang sa gitna. Si George ang tiyan. Alright, maraming salamat. Patuloy pa rin sa pagsasagot ng mga kalagayan. Patuloy pa rin kayo sa pagsasagot. Tapos kung meron silang mga suggestions, mga comments, pluggings pluggings sa YouTube channel mo. Napapanood din itong ating programa sa Doc NT channel sa YouTube. I-share ninyo para marami tayong matulungan dyan sa Pilipinas. Alam mo kalagay, December 1 na bukas.
Bilis. December 1. Bilis. Malapit ng Pasko. We are 26 days before Christmas. Hey, futok lang kayo dyan, mga kalagay. At sa Pasko ay magmumudmud kami ng mga pera doon sa Pilipinas. Yeah. Marami kaming singles. Mga singles. Singles. Ganyan. Gaganyan namin. Nakatago para hindi mahanap ng mga asawa namin. Nakatago yung singles. Tama. Okay. Salamat sa mga nanood dito sa ating programang Walang Kamatayan, Walang Katapusan na palagi naming sinasagot ang inyong mga katanungan tungkol sa mga pisikal, emosyonal, espiritual at mga katanungang pag-ibig. Pati na rin sa mga katanungan nyo tungkol sa inyong mga mga kalikasan, mga kabuhayan, mga pangangatawan. Di ba? Mga sakit-sakit ninyo, mga STD, kurikong, ganyan. Alipunga. Hadhad. Ayan. Vitiligo, ganon. Nag-invite si Kate sa akin, alam mo, nag-invite sa akin ng simbang gabi sa Santo Niño Church starting December 15, 7 p.m. Saan ba sa Tunisia? Sa atin? Sa Cebu? Sige. Okay. I-shoutout natin, Kate. So, gustong i-announce ni Kate na simbang gabi here in Santo Niño Church starting December 15. 7 p.m. in San Antonio, hindi sa Cebu, sa San Antonio. Ayan, sa San Antonio. Ano bang population natin ng San Antonio? Mga 15 million, gano'n? Hindi pa, 1.5 million pa lang. 1.5 decimal, 1.5 million. 1.5 million sa San Antonio. Ayan. Maganda ka, Kate, ng, ano ba yun, yung yellow na, yung parang pancake sa atin? Hot cake. Hot cake. Hot cake. Ayan. Maganda ka, Kate. Pinlaging namin yan. 1.5 million for sure. San Antonio. Andyan yan. Ayan. Mga magaganda at mga gwapong mga tao na nakatira sa San Antonio. Mas gwapo pa kaysa sa mga taga-Houston. At mas maganda pa kaysa sa mga taga-Houston. Yung iba. Yung iba. Hindi naman lahat. Hindi lahat. Bibingka tsaka budbud. Ayan. Salamat sa pagpapanood, mga kalagay. O sa yung mga hindi nakapanood, tutok. ano nyo na lang. I-share. Play again nyo na lang. Play again. Play again nyo na lang. Ayan. Saka magandang gabi sa inyong lahat, kalagay. Sa mga good-looking people namin. Yeah, it's good to see you again, kalagay. It's good to see you. Andito ka ba next week? Yeah. Absent ka na naman. Next year ka na naman. Kahit late. Baka next year ka na naman. Kahit late. Anyway, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa pagpapanood. Ang pinsan ko, Donet Ordoyo, shout out. Cousin. Cousin. Salamat sa pagpapanood dito sa aming programang Kumusta? KLM. Kamusta ang lagay mo? Kalagay. Goodbye. Bye-bye. Happy Thanksgiving.